Ang ating mga kamay, sabay-sabay natin sabihin, Pastor Mark, you are the source of blessing. Pastor Mark, you are the source of blessing. Amen. Makibati po yung bawat isa, you are the source of blessing. So, una, pwede pa pong pumuna para hindi ko antokin. Amen. So, kamusta po ang bagong taon? Happy New Year po. Kamusta po yung New Year niyo nung first 2 days or first 3 days? I hope nagkaroon tayo ng kagaya nung last week message, nag-rejoice tayo always, no? Naggalak tayo palagi, nagkaroon tayo ng patuloy na pananalangin at nagpasalamat sa Diyos simula nung January 1. So I hope nagkaroon tayo ng gano'n. So ngayon po yung first Sunday ng buong taon ng 2026. So I pray na mag-success po tayo ngayon sa pagtanggap po ng kanyang salita. Amen. Supposed to be po si Moksanin po o si Pastor po yung magbibigay dapat ng message. Kaya lang nagkaroon po siya ng sakit. Isama po natin sa prayer si Pastor kasi parang sunod-sunod na po yung kanyang pagkakaroon ng sakit. So nung magbibigay siya sa amin ng message, parang may time na nag-stop siya, parang nahirapan siya huminga, ganyan. So it's an opportunity for us to pray for our missionary. So sabi niya, hindi siya makakababa na Maynila. So we'll see kung sa Sunday makababa siya. Ayun. And yung message po natin is galing po ito sa New Year's message, first lecture. So tatlo po ito. Ako po yung first, and then next Sunday si Pastora po, makakapagbigay na rin po siya ng message for second lecture. Amen. So spiritual watchman, building the tower of God's kingdom. So medyo mahaba po yung title, but after po natin itong ma-preach, I hope magkaroon po tayo ng kasagutan about sa spiritual watchman, building the tower of God's kingdom. So, short lang po yung message. Don't worry po. We only have one introduction for the first time. So, sa ating intro, my identity and full assurance. So, for 2026, I hope bago pumasok yung 2026 or simula ng 2026, na-enjoy natin yung ating identity, yung ating ID. Siyempre, marami tayong klase ng ID. We can have different kind of ID. For example, si Dave, mabuting anak. Yung mga gano'n, di ba? Mabuting estudyante. Di ba ako nung nag-work ako, first time ko matanggap sa call center, syempre nung time na yun, parang nag-start pa lang ng call center, parang tuwan-tuwa ka na. Kala mo, ano ka na eh, no? Kala mo, ang galing mo na. So, kahit hindi office time or kahit pa uwi na ako, suot ko pa rin yung ID ko. Diba? Parang minsan nakaka-proud na meron tayong mga suot na ID. Like for example, yung college ID, yung course ID. Sobra daming ID na minsan, diba sa PL mo, diba? Talagang maghapon suot talaga yung ID. Marami tayong klaseng ID na gusto natin nakikita sa atin ng tao. Diba? Siyempre, nagbibigay yun sa atin ng parang pride, nagbibigay sa atin ng honor, minsan nagbibigay din sa atin ng somehow confident ganyan, bilang parang meron ka na rin posisyon. Diba? Kaya importante na tayo bilang mga anak ng Diyos, yung pinaka-importanting ID na dapat natin palaging suot is yung number 1, yung pagiging child of God. No? Yan yung spiritual ID natin, yung pagiging people of covenant, at the same time, yung pagiging isang remnant. Ito yung pinaka-essential o yung pinaka-importanting ID na pwede nating isuot at the same time na dapat nabubuhay tayo with this kind of identity. Diba? So, importante that we enjoy yung ating identity as a child of God. Para yung safe way, na para siyang nagiging safe way sa atin. Every time na naaalala natin na ako pala ay isang anak ng Diyos. And at the same time, magkaroon tayo ng full assurance. So, hindi lang basta assurance. Dapat buo yung kasiguraduhan mo na I am a child of God. I am a remnant. I am a people of covenant. Magkaroon tayo ng confirmation kung
na kung last year nakalimutan mo, kung last year mas maraming time na hindi mo na re-remind yung sarili mo na ikaw ay isang remnant, or nawala sa iyo yung identity na yun for 2025. So, this is the beginning of 2026. So, it's the best time to start na I am a child of God, I am a remnant. So, importante that we enjoy yung ating identity. Kasi, lahat po ng position, lahat ng achievements natin, lahat po yan pwedeng magbago. No, even po yung ating mga iba't ibang klaseng nagagawa sa buhay, yung sarili nating effort, lahat po yan pwedeng mawala. Pero yung identity natin bilang child of God, people of covenant, and then bilang isang remnant, forever na po yan, eternal na po yan. So hindi na po yan mawawala sa atin. Amen. At the same time, balik mo. Bilang isang child of God, bilang people of covenant, we are also called na tumayo bilang isang God Absolute Tower or God Absolute Bartisan. Dapat palagi kang nakatayo. Dapat palagi kang strong, unshaken. Yung hindi ka basta-basta nalulupig. Hindi ka basta-basta natutumba kahit ano pang bagyo ng buhay yung dumating sa atin. Dapat nagtatagumpay tayo bilang isang God Absolute Tower. Kaya yung tower, lagi siyang nilalagay sa taas di ba? Yung tower, makikita mo yan sa gitna ng dagat kasi pag may bagyo, yung mga barko, kailangan yun yung makikita nila. Ibig sabihin, safe place yun para umano muna, no? Para kumbaga mag-park muna. So, ganun din, we are the God Absolute Tower. Amen. So, yun po yung ating introduction. Enjoy our identity with full assurance po. Amen. Sa ating pong main message, God Absolute Tower, it means that we are also a watchman. So, when we say watchman, tagapagmasid at tagapagbantay. Hindi natin binabantayan yung mga mali. Di ba? Hindi natin binabantayan yung mga ginagawa ng kapitbahay natin. Yung binabantayan natin is yung mga tao at yung sarili natin. Lahat ng ating ginagawa. So, number 1, background of absolute tower or absolute bartisan. So, bilang isang absolute tower, ano ba yung ating background? Diba? Minsan maganda yung background di ba, sa resume. Pag nag-apply ka ng trabaho, minsan ang tinitingnan talaga yung background. May experience ka ba? Minsan experience na lang ngayong mga resume ngayon, hindi na sinasama yung educational yung isa na lang minsan, pero more on experience na lang di ba? Kaya kumukonti na lang. Pero ang background natin bilang isang absolute tower is yung Triune God o yung Trinity God. Anong ibig sabihin ng Triune God? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ama, Anak, at Espiritu Santo. So with this kind of background, magkakaroon tayo ay magiging high and strong tower. Strong, ibig sabihin malakas at matibay. Kasi sino yung background natin? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. We are called to be a spiritual summit. Kasi ang background natin is yung Triune God. 2 Samuel 22, 2-3, sabi po dyan, He said, "The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge, my shield and my horn of my salvation. He is my stronghold, my refuge, and my Savior. From violent people, you save me." Amen. Diba? So, very obvious po that ang Diyos yung ating strong bartisan. Amen. And Proverbs 18:10, "The name of the Lord is a fortified tower, the righteous run to it and are safe." Diba? May kanta yan "For the Lord is my tower." Diba? So, importante that we are a tower of God. Amen. So, kahit anong storm, kahit anong worries, kahit anong attack yung ma-experience natin, tatayo pa rin tayo bilang strong tower. Always safe. Diba? You are always safe every day. No?
every hour, every day tayo ay palaging ligtas kasi we are a strong tower. Amen. And Malakay 4:2, sabi po dyan, we are tower of life and healing. Ngunit sa inyo ay na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan tulad ng araw. At ang sinag nito ay magpapagaling sa inyo, lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Amen. So, with this background, meron tayong absolute freedom. No? With the background of trying God, tayo ay nagkaroon ng tiyak na kalayaan, parang isang guya. Di ba? Parang sobrang tuwa tayo na-experience ngayong, ewan ko, hindi pa naman tayo nakulong, pero ewan ko yung experience ng taong nakulong, tas nakalaya. Di ba? Yung sobrang excited. So, ganun din po. We have freedom. And then, number 2, yung power of the throne. So, binigyan din tayo ng power of the throne bilang ating isang background. Diba? Sabi dyan sa Zechariah 4:6, Then he said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. Diba? Hindi sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Noong time na to, si Zerubbabel po, parang nagkaroon siya ng impossible situation na kailangan niya nang i-rebuild yung nasira. Kailangan niyang i-restore yung mga parang na ano sila i-restore mo yung winasak. So parang hindi niya alam yung gagawin na to. Kaya ang Diyos, hindi siya nagpadala ng tutulong sa kanya, hindi siya nagpadala ng army, hindi siya nagpadala ng mga resources and all. Ano yung sinabi ng Diyos sa kanya? Not by might nor by power, but by my Spirit. So hindi sa sarili mong lakas, kundi sa lakas na ibibigay sa iyo ng Diyos. So pag yung lakas mo, matatalo ka pa din. So ibig sabihin lang nun, sinasabi sa atin ng Diyos na hindi sa sarili mong talino, hindi sa sarili mong yaman o sa sarili mong lakas, kundi sa lakas na ibibigay ko sa iyo. No, kahit yung punong-puno ka ng material, punong-puno ka ng yung me-centered, material-centered o yung success-centered, pag combine mo, pag samasamahin mo pa yon, hindi ka pa rin, mabibigo ka pa rin kung wala yung lakas ng Diyos bilang isang absolute bartisan. Acts 1:8, wala po dyan, diba? When the Holy Spirit comes upon you, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, in all Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, kung meron ka lang ng me-centered, material-centered, yung success-centered, i-combine mo yon, hindi ka pa rin magiging witness. No? Walang magagawa yon. Baka hindi ka pa mag 1% sa pagiging isang tunay na witness. Kasi you need to receive yung background of throne and then yung power of throne. At yung Trinity God. We need to receive that kind of background. Amen. So as a result, we can establish yung God's kingdom bilang ating true answer. So what is your true answer? Ano yung totoo mong sagot sa buhay mo? Diba? Anong sagot? Our true answer is Kingdom of God. I-connect natin yung buhay natin to establish Kingdom of God. Amen. Sabi po dyan, ayan. So we as Absolute Tower are not built on our ability, wisdom, or resources. Our background is Triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. We can stand as high and strong tower. We become fortified tower where others can run and be saved. So because of you, yung mga tao ay maliligtas. Amen. Number 2, so kanina we talk about background, ngayon naman yung mission of Absolute Tower. So since we already have a background, high and strong, with life and healing, ang next po niyan is yung absolute mission or yung absolute mission ng Tower and Bartisan. So of course, importante na hindi sa akin na lang muna, kakastart ko lang di ba? Sa akin na lang muna, importante po yung personalization.
lagi po natin yung sinasabi na sa'yo muna dapat magsimula. Importante na it start with you. Importante na i-own mo muna. Di ba? But we encourage na we are called to share and to relay. No, we are called to go. Sabi sa Matthew, di ba? Matthew 28:18 to 20. Go and make disciple. Ibig sabihin po nun, hindi siya dapat mag-stop sa'yo. Ibig sabihin po nun, dapat nagpo-flow siya. Parang ilog. Diba yung ilog, pag di na siya nagpo-flow, mamamatay na yung mga isda doon. Kasi dapat yung ilog tuloy-tuloy. Diba? Meaning to say, hindi dapat ito nawawala sa'yo. Pag nawala sa'yo yung mission to go, your life will not make any sense. No, your life will be centered on material, me, and success lang. So, important that you go. So, number one, the gospel, protect and pass it on. So, anong klaseng mission? To share the accurate gospel. To share yung tamang good news. Of course, ang daming klase ng good news. But importante yung sinishare mong good news is yung accurate o yung tamang good news o yung tamang gospel. Bakit? Only the gospel can protect people. So of course, gusto mong iligtas yung tao, gusto mong tulungan yung tao, yung pinakamagandang tulong na magagawa mo is to share only the gospel. So yun yung turning point ng lahat ng bagay. So if you help them without the gospel, hindi natin sure kung nakatulong ka ba talaga. But you start with the gospel. Bakit kailangan natin to relay and to go and to share the gospel? Kasi maraming strategy si Satan. Million of strategy. Di ba yung logo? Kahit sobrang laki ng logo, isang karayom lang yan, sabog pa din yung logo. Di ba? Isang butas lang yung makita ni Satan, kaya niyang gayahin ng isang tao. So we need to share the gospel because there is kingdom of Satan, there is kingdom of the world. Mahirap kalaban. Baka nga sa mundo pa lang, di na tayo manalo. Kay Satan pa kaya. So we need to share the gospel. So yun yung first move. We have a lot of move, but yung first move dapat is to share the gospel. Amen. So Isaiah 16:1 hanggang 2. Our favorite verse, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the people. But the Lord will arise upon you, and His glory will sing upon you. And nations shall come to your light, and kings to brightness of your rising. Amen. Diba? So, arise and shine. Bakit kailangan natin mag-arise and shine? Kasi nasa atin na yung liwanag. Meron ka ng liwanag. Kasi kung wala ka pang liwanag, hindi ka pwedeng mag-shine. So we need to arise and shine kasi yung mundo full of darkness. Diba? Full of chaos and then full of emptiness. So we have a mission to bring the gospel. No? Okay lang ba sa inyo na yung tao, yung family nyo ay kinakain ng mundo? Okay lang ba sa inyo na yung mga mahal nyo sa buhay ay kinakain ng sistema ni Satan at sistema ng mundo? Diba? Kung okay lang yun sa inyo, sabi nga nyo sa akin, it's evil. No? You need to pray for them first. No? And God will work. So huwag natin silang hayaan. So let's enjoy our identity and then let's enjoy our mission by shining the light of Christ. Sabi nga sa kanta, di ba? Yung mundo, hopeless, full of hopeless souls. Yung mundo, puno siya ng dry land. Yung natutuyo na land so dry. So we need to share the gospel as our mission until the day na mabuhay ulit yung mundo. Diba? Until the day na mabuhay ulit yung mga kaluluwa. Amen. So, and Isaiah 61, ayan. So, 1 to 2 na lang.
The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of God, to comfort all who mourn. Amen. So ang ganda po ng message, no? We are anointed to bring good news to the poor, bind up the brokenhearted, and proclaim liberty to the captives, and opening the prison to those who are bound, and declare yung Lord's favor. Amen. So it's so important na we have this kind of mission, yung Isaiah 61:3. Bakit po? Yung gospel is complete, sufficient, and eternal. So, may sabi sa akin, huwag ka na mag-focus sa mga bagay, mag-focus ka na lang sa mga eternal na bagay. It makes sense naman, no? Yung mindset mo, it's not just in material or yung success, but magkaroon tayo ng mindset for eternal things. Saglit lang po yung buhay. No, parang kahapon lang, 20 years old ako, 35 na ako. So, may experience niya yan. But, yes po, mabilis lang po yung taon, mabilis lang po yung buhay. Marami na rin sumasakit sa amin. No? Hindi kami pwedeng mawalan ng mga pinapahit-pahit sa mga likod. No? So, makaka-relate yung mga 30s. Ayan. Number 2, yung prepare. So, it's so important yung preparation for mission. So, hindi pwedeng gusto kong mag-mission tapos wala kang preparation. You have to prepare yourself. So, Isaiah 62:10, pass through the gates, prepare the way for people, build up the highways, remove the stone, raise a banner for the nation. So, ang ibig sabihin po nito is, we need to remove the barrier. Doon sa binasa natin, remove the stone. Kasi di ba, may nakaharang, may obstacle. Kailangan siyang alisin para magawa mo yung dapat mong gawin. So ang ibig sabihin po nun is life, restoration, healing, and enjoyment. So kaya meron tayong way of salvation. Sana sa 2026, hindi natin mawala yun, di ba? Sa Yason, dito, yung restoration ng ating way of salvation. Dapat tuloy-tuloy yun. No? So, si Catherine, nagtuturo, minsan si Ate Carly, nag-a-assist ng way of salvation. We need to continue yung way of salvation. And then, yung 3-day weekends. So, I'm still praying for 3-day weekends, yung Friday, Saturday, and Sunday. Friday, it's prayer. Saturday is yung mga talents. At pagdating ng Sunday, sabay-sabay tayong sumakses sa worship. No? Lahat tayo magkaroon ng successful worship. And as we do this, erase natin yung banner of the gospel. Diba? Yung flag of the gospel. So that people will see Christ as the light. No? Raise the banner of Christ. Amen. Sabi dyan, the mission of the Absolute Tower is clear. Proclaim the accurate gospel and pass it on. It is the only way for people to meet Christ. Amen. Having triune God as our background, we became the highway and the banner, so the light of the gospel flows through us to the 237 nation and to 5,000 tribes. Amen. So number 3, ayan, the church mission for 2026. So, I don't know kung yung sinasabi dito is mission ng church natin or yung general mission, but it's so important that we have a mission for church mission. So, build the tower within myself, church family. So, mag-start tayo sa sarili natin. I-build natin yung Bartisan. Sabi nga ni Reverend Q, 1,000. So, ang dami nun. So, syempre, unti-unti, isa-isa lang. But, build the tower for yourself, your church, your family, even your job, or your school. Mag-start tayong mag-build ng Bartisan. So, for sure, habang ginagawa natin yon,
there will be a lot of obstacle. Diba? May mga stone na nakaharang. So, kasi maraming ganun si Satan. Marami siyang nilalagay na obstacle, circumstances, o mga bato na nakaharang. Continue to build pa rin. Diba? Remove the stone, remove all kinds of unbelief. Satan, yung target ni Satan is yung mga tao ma-fail. Yung faith natin mawala. Hindi yan one time, big time. Unti-unti niya yung wawalain. Yung faith natin. Yung unbeliever, wala na siya dyan paki kasi hindi niya na kailangan mag-effort. Pero sa mga believer, ang target niya is unti-unti. No? Unti-unti obstacle hanggang mawala ka na lang. So, that's why we need to imprint, to root, and to continue the gospel. Just continue to stand as a spiritual summit. And then dun sa baba, yung win the spiritual battle. Lagi nating naririnig yan. Maraming battle. So you need to win the spiritual battle. Maging tayo, special force. O kaya, maging general. Hindi lang tayo basta isang police or isang tawag doon, sundalo, kundi maging general or special force. Yung di ba ngayon, may bagong gera na naman sa Venezuela and USA. Sabi ni Trump, ito daw yung pinakamagandang pagkilos ng kanyang mga sundalo. So, maybe mga special force yun. Talagang alam kung paano mag-a-attack. So, i-attack natin si Satan. Sabay-sabay tayo umattack. Amen. Sabi dyan, Ephesians 4:27, and give no opportunity to the devil. So, huwag na natin siya bigyan ng chance. Di ba? Huwag na natin bigyan ng chance si Satan. And James 4:7, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So, di ba? Demonyo, lumayas ka. Di ba? Sabi, palayasan natin si Satan palagi. And build a great castle and high tower. Mag-build tayo ng system sa loob ng ating church. What kind of system? Panghawakan yung accurate gospel, and we need to pray at magkaroon po tayo ng tinatawag na oneness. So, pagkakaisa sa loob ng simbahan. So, we need oneness. So, sabi dyan, in 2026, our church rise as a strong tower, standing firm, removing every obstacle and winning every spiritual battle. Oneness in one purpose, we build great system and take responsibility for your region and field. So, huwag natin kalimutan yung ating region and field. No, sa Biason, lagi kong sinasabi sa kanila, sa inyo yan, hindi yan sa amin. So, kayo na yung bahala dyan sa Biason. Kami ay, backup lang. Sa inyo yan. So, kung linisin nyo yan, sa inyo pa din yan. Kayo rin naman yung gagamit nyo. Diba? So, importante na take responsibility for our church and then for our field. Amen. So, ano ba? Yan, for our conclusion. So, very simple. Focus solely on the gospel. No? 2026, even for the past few years, next coming years, focus with the gospel. Ibig sabihin nun, imprint, root, and nature, and continuation. Number 2, focus on prayer. Yung tinatawag natin 3 concentration. Morning, day, and night. So, magkaroon tayo kagaya ni Daniel. 3 beses na yung ginagawa kagaya ng kanyang kinaugalian. So, ano yung kinaugalian niyo? No, check yourself. Ano ba yung kinasanayan ko? It has to be prayer. And focus on life of evangelism camp. So, marami po tayong camp this year. January, February, April, and August. So, yun pala po yung confirm. So, it's an opportunity sa atin to have camp. So, last time we visit po yung General Trias. First time po mag-drive na medyo malayo. And may field po doon na possible mag-open
for now, what we can do is to pray. No? Siguro pupuntahan ulit ni Muksanin this coming Friday sa General Trias. But ang worries lang naman namin is yung worker na magkukomito. So, let's pray for the worker. So, if wala pang worker, if hindi pa kaya, pero sayang yung opportunity kasi parang gusto niya ipagamit yung buong bahay niya to make it a church. Ang sabi niya sa amin, ang gusto ko lang po is ma-restore yung mga remnant. So, may mga remnant na doon before, since wala nang pumupunta doon, hindi na natuloy. May ilan na lang natira, 2. So, sila yung possible na magtutulong kung magkakaroon tayo ng simbahan sa General Trias. 1 hour biyahe lang naman siya. Pag hindi po traffic. Pag hindi traffic. So, ayun. Let's pray for that. And, ayan, let's make our life as a camp. Every day is a camp. God is very glad with evangelism and mission. So, dun siya natutuwa when we do our mission. So, amen. So, yun lamang po. And we have just some few questions. Is my identity today rooted more on my position and achievements, material, or being child of God, people of covenant, or a remnant? So, saan mo ba nilalagay yung sarili mo? Sa mga achievement mo ba? Sa mga bagay ba? Or sa pagiging anak ng Diyos? Or sa pagiging remnant? And, sabi dyan, how am I standing as God absolute power in my daily life? So, paano ba ako nagiging tower sa araw-araw? Paano ba ako magiging source of salvation sa araw-araw? And, ano ba yung focus mo? Ano yung nakikita mong focus for 2026? So, kailangan ko yung nakakaalam yan. But, I hope yung focus natin is only gospel, prayer, and evangelism. Amen. So, palakpakan po natin ang Diyos. Tayo po ay saglit na manalangin. Pag-pray natin that may we enjoy our identity with full assurance bilang child of God, people of covenant, and the remnant. And may we hold on to accurate gospel where people will be saved through us. And let's focus for 2026 with only gospel, prayer, and evangelism. Let's pray. Lord God, maraming salamat po for this New Year's message na binigay niyo po sa iyong mga anak. Thank you for calling us bilang yung mga child. Thank you for calling us bilang people of covenant. And most importantly, thank you for calling us bilang isang remnant who will save this age, who will shine, who will arise and shine and share the light of Christ to the people, Panginoon. Thank you for giving us the absolute background bilang isang bartisan. Thank you for giving us a mission. Thank you for calling us bilang mga watchmen who will shine the light of Christ. Ngayong 2026, Panginoon, patuloy namin panghawakan yung aming authority, yung aming privilege bilang yung mga anak, Panginoon. And Lord, as we continue, may we focus with only gospel, only Christ, may we focus on only prayer, and then may we enjoy evangelism, and may we enjoy yung buhay namin bilang isang life camp, Panginoon. Lord, kayo po ang nakakapatid ng lahat ng obstacle, lahat po ng mga stone, ng mga nakaharap, Panginoon, na hindi namin magawa yung aming mission. May you remove all kinds of obstacle. May we continuously win the battle over Satan, Panginoon, at huwag namin hayaan na mabigyan namin siya ng chance sa araw-araw, Panginoon. May you not allow Satan to deceive us. May you not allow him, Lord, to destroy yung aming relationship with you, yung aming church, yung field, yung region, and of course, yung aming vision, Panginoon. Lahat po ng ito ay tinataas namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.